diyan sa topic na yan. Kinakausap isa-isa yung bawat Marine. Eto ho papayag na daw po sila, mga bossing. Nakausapin isa-isa yung bawat putang inang itong mga to, hindi naman dapat tinatawag ng mga Marines. hindi naman lahat ho Marines No? Marites, papayag na daw po silang kausapin, bawat isa yung mga Marites, pero may condition daw ho, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ang sabi niyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto niyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, Ng puta talaga ho. Hindi ko na ho pipigilin yung aking bunganga, mga kababayan. Alas 8:40 na naman dyan sa takpan nyo na lang yung mga tenga ng mga kababayan natin, mga bata. Mahirap po Mahirap pigilin, mga boss chief, amo chef. Bakit? Yung normal na proseso, gusto nila sila masusunod. Sasabihin, isa-isa, papayag, isa-isa. Isa-isa, ibig sabihin, nag-iisa. One, uno, sa Espanyol. Tapos papayag daw makausap, pero kailangan katabi si Baligod o kaya si Defensor. Si Defensor ba? Si Baligod at saka sino? sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung Isa-isa. Tapos, nandun si Baligod. Paano? Ay, sandali! Oy, hindi yan! Mali yan! Oy, wag mo tatalong yan! Ganon ang gagawin nila? Or kapag hindi na makasagot yung Marines, sila na ang sasagot. Wala din yun, boss! Di ba? Same lang yun. Di pwede. Bakit ba? Ano ba kinatatakot ninyo? At itong mga uto-utong mga DDS na ito, nauto nyo na pagmukain na yung pagtatanong na parte ng proseso na isa-isa ay hindi makatwiran. Hindi ho ba? Ano ang kinatatakot? Yung maging iba-iba ho. Yung ating mga yung mga sasabihin nung 18 Marites, alam ko yan yun No? Huwag nyo na pasinin. Butas yan. Nagpalit lang ako para makapag-vlog. Di ba? Hindi kasi tumakbo na ako kanina. Nag-10K na ho ako kanina, mga bossing. Kaya pagka balik ko ng bahay, upo agad. Yan, salpak sa live. Game! Kakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Atty. Baligod doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap. Siya na lang sasagot. Alam nyo, nandamay pa kayo ng 18 Marites. Maaari pa, posible pang makulong yan 18 Marites na yan. No? Kayo lang naman ni Baligod dyan kayo gumawa, kayo nakakaalam. Di ba? Baka yung isa gusto maging kunin sa Senado gawing line up, no? Isa sa line up na senador ni Vice Presidente kaya naggagaganya kung ano-anong mga katarantaduhan din ang ginagawa. May 18 Marites pa. Ikaw naman, mukhang kinakabahan ka na doon sa kwari-kwari mo. Di ba? Sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi Balo ka dyan. Marites. ako, particular abogado ko, kung kami pumunta, ay si Attorney Ferdito Pasio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So sabi ni Attorney Baligod, sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko. Bakit kayo masusunod? Paano makukuha yung katotohanan mismo? Di ba, Alonely TV at Cereza Force founder na si Chai Chair at I Am Batman? Paano makukuha yung katotohanan? Yung bawat isa sa... Ang gagawin kasi ho nila dyan, mga kababayan, no? Kapag ka hindi na makasagot o kapag ka medyo lumalayo na yung sagot nung isa sa 18 Marites, i-align nila yon sa pamamagitan ng epal sila. Sila yung sasagot. Sila yung ganun lang ho yan, mga bossing. Wala pong pinagkaiba yan doon sa mga
live interview nila o doon sa mga papresko nila. Kabado nga ho na lumayo yung mga sasabihin nung 18 marites. Mga bugok Hindi pa natuto. Kay Gutesa, sumasablay na. Nag-iisang tao yon. Nagbabangga-bangga yung mga pinagsasasabi ni Gutesa. Diba? Kaya, pansinin nyo ho, yung Gutesa naman, pinatawag naman ho, mga kababayan. Marge, yung Gutesa at Sir Paulo, yung Gutesa ipinatawag sa Department of Justice. Hindi sumipot. Bakit? Malamang kabado bakit to? Paano ba naman kung hindi mo kabisado yung salaysay mo tapos hindi mo kasama si Marcoleta doon sa loob ng Department of Justice? Di yari ka. Ganun lang din po ito. Same na same mo. Isang tao na, Gutesa, nagbabangga-bangga na yung mga pinagsasasabi. Aba, ang mga tarantado, kumuha pa ng 18 marites. Di kapag, yan na, dumating na yung sitwasyon na iisa-isahin sila. Takot na sila, kabado na sila. Hindi na sila hindi na sila makaporma. Kesyo daw yung normal at tamang proseso, mga kababayan, ay hindi na daw po normal at panggigipit na daw po. Alam nyo, unti-unti po akong napapahanga ni Director Melvin Matibag. Talagang stand firm sila na hindi pwede, kailangan isa-isa yan. Unti-unti po akong napapahanga ni Director Matibag, mga bossing. Although siya is nandoon sa side ng mga Duterte dati, malapit siya sa mga Duterte dati. Pero siguro, natangahan na doon sa mga supporter at ng mga followers ng mga Duterte at mga DDS. Baka baka pati ako madamay dito, na oobob-obob din ako, makaalis na nga dito sa grupo na ito. Ngayon, siya ito, ang humaharap po dito sa mga dating siguro, mga malapit sa kanya. Di ba? Sir Archie Beroya at Sunny Reyes? Kanila, para magkaroon ng parang individual na pagtatanong at Nandun na si Sir Jess Beltran. Namiss ko kayo, sir. pagkukwento sa bawat isang storya. So, hindi, ang parang yung nais na individual affidavit ay yung bawat kaso. So, maaaring yung isang pagdideliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. Sandali. Paano yun, Brad? Yung una pa lang, di ba, lahat 18 Marines. Tapos, ang sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla 18 marites. Tapos, iisa yung ibig sabihin, kada matulog, kada lahat ng sitwasyon, magkakasama sila. Tapos ito, iba-iba naman po, iba-iba yung magkakasama kay Trillanes, iba-iba yung Sir, buko na naman. Di ba yun yung kinu-question ni Ombudsman Boying Remulla? Isa daw ang kanilang lawyer at sama-sama yung affidavit, no? O tapos ito, dulas na naman. Iba-iba daw ang magkakasama. Doon sa nag-deliver kay Trillanes, iba-iba naman sa iba. Tapos ang gusto ninyo, kapag pumunta kayo sa NBI, hindi na kayo cross-examine. Hindi na kayo pagtatatanungin. Uulitin ko yung tanong ko sa inyo, gago ba kayo? At bawat Kasi mukhang gusto nyo gaguhin ang Pilipino no? isang loan ay dapat magkaroon ng malinaw na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanila pag-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, Kasi kung hindi man pumayag, halata na sila sa mga social media at sa mga sa mga social media at doon sa kanilang mga pinagkakakana sa mga interview. Na ganun lang, na si Baligod, yung mga, kumbaga si Baligod ang scriptwriter ng mga pinagsasasabi nila. No, actually, hindi nila. Minsan ko lang marinig yung mga 18 marites. Puro si Baligod ang nagsasalita. agad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Atty. Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa
deputation ng ombudsman ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, ano na to, verification ng credibility of what they said. So doon na, O dapat lang din. Dahil sa umpisa pa lang, sa mga interview nyo pa lang, wala na. Sablay na. Hindi na maintindihan. Sabi, ni Herlita Sarmiento, ginagago na nila ang Pilipinas. Nakakahalata na. Sabi nga ni Sara, guguluhin niya ang gobyerno. Baka nakakakuha din ng pondo ang Vice Presidente galing sa China. Base doon sa sinabi nung anak ni Juan Ponce Enrile na nakakatanggap ng pondo. No? May mga nakakatanggap daw na pondo galing sa China na mga Pilipino para guluhin ang gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? O, tuloy. ako medyo teka lang, ano ba ito naging binigkisan yung deputation? Number one, dahil ang kala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na to ni Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din pala separate letter yung ombudsman. Ano ba? Bakit gusto nyo magreklamo? Tapos ngayon, ito kapag pinapausad na yung reklamo, tapos pag ito na, tamang lugar na, dinidinig na yung inyong reklamo, bigla naman kayong aatras. Di ba, Ma'am Elena Garcia? At Dolor Di Maisi, pa-shoutout po, viewing from Cavite. Ang gulo nitong mga itong lahi ni Defensor. Ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So, tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, huwag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo. Partikular, Ngot B, after yon boss. Ay, Ngot B, sorry. After yon boss. Hindi, kasi naalala ko si Ngot B, yung yung isang DDS, mukhang kakasuhan na naman. May panibagong kaso na naman. No? Naku, dito sa sitwasyon na ito, puro Ngot B yung makakasuhan yata. yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Huwag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong investigahan. Katapos, kapag yung nalaman na totoo, sige, itong mga pinagsasasabi ng 18 marites na to, inisa-isa namin tong mga ito, meron silang karapatan at merong katotohanan, or let's say, sabihin natin, may bigat yung sinasabi nila. Sige, ngayon, ipatawag natin yung mga tao na inirereklamo nila. Ganon, boss! Hindi pwede yung bigla na lang ipapatawag. Pag ako, sinabi ko si Defensor, may ginawa kalokohan sa akin yan eh. Sasabihin ba ni Melvin Matibag agad, o sige, tawag si Defensor? Hindi, aalamin muna. Kung nagsasabi ako ng katotohanan, aalamin muna kung may basihan yung ibinibintang ko kay Defensor. Ganun ho yun, mga boss. Diba? Sabi ko nga sa inyo, simpleng-simple lang. Bakit parang doon sa mga DDS parang nagiging katarantaduhan yung pagpapatawag isa-isa sa mga 18 marites? Di ba, Lester Guapo? Aba. Nandito ka. Shout out, boss. Namiss kita. At saka nandito na din si Tato, mga kababayan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado, pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga, para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi Sandali po. Ano daw? Pumayag na sila na may abogado, tapos ngayon, hindi naman daw na sila atras ko nga, anak ng putik talaga naman buhay to. Anak ng 7 kuba naman talaga itong koponan ni Defensor. Ulitin ko, atras kong konti Nalilito ako dito sa mga to bullet! Now, at pangatlo, kung gagawin nyo to, huwag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, partikular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Huwag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado, pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga, para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila, pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito. At Request nila,
payag na sila na isa-isahin yung Marites. Kasama si Baligod isa-isa. Ngayon, sabi ko, parang ang gagawin lang niya mga yan, epal lang si Baligod ng epal. Diba? So, nag-agree din pala yung NBI, pumayag din pala yung NBI doon sa gusto nila na bawat isang Marites, nandoon si Baligod.